Yung tinig ng Diyos, narinig niya, as our trumpet, singing, I am Alpha and Omega, the first and the last. Titingnan natin, mayroong una, mayroong muli. At sino yung una, at sino yung muli? What of this? Kung ano ang iyong nakita, write in a book. Kaya tayo may scribe. No? Pero ang may dala lang ng scribe, si Amos. No? Pero mag-scribe din tayo. Write in a book and send it to the seven churches which are in Asia. Ito na yung Epheso, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea, pinadala niya. Hallelujah. Yung aklat na ito, pinadala niya sa 7 kapanahonan ng Iglesia. So, ano ang kalagayan ng unang panahon ng Epheso? Hallelujah. So, sabi niya sa verse 2, na chapter 2 ng Revelation, chapter 1, verse 1 ng Epheso, Revelation. Pag may sinulat siya, Sabi niya, of the angel, maganda of the church, of the Ephesus, right? Sinulat. Ipinasulat din. Yung angel, na taga-Epheso. This thing says, he that holdeth the 7 stars in his right hand, who opened in the midst of the 7 golden candlesticks. So, mayroon ditong tatlo. Yung umahawak ng 7 stars in his right hand, at ang lumalakad sa 7 golden candlesticks. No? Ano ba yung 7 stars? Ano ba yung 7 golden candlesticks? At sino yung lumalakad doon sa 7 golden candlesticks? Amen? Amen. Nakita natin? Yes. Hallelujah! So, mayroon daw 7 stars. At mayroon daw 7 candlestick. So, sino yung 7 stars? Hallelujah! Ang 7 stars na tinutukoy dito sa Revelation chapter 2, verse 1, ay ini-emphasize o inilahad dito sa Revelation chapter 1, verse 20. Pinaliwanag ng anghel kung sino-sino ang mga ito. Ang sabi niya, the mystery sa verse 20 ng Revelation, verse 1, chapter 1, the mystery of the 7 stars which thou doest in my right hand, sabi niya, and the 7 golden candlesticks, the 7 stars are the 7 angels. So, ano na yung 7 stars? 7 angels. Praise the Lord. At sino naman yung 7 gold candlesticks with the sword? Hallelujah. They are the churches. The 7 churches. Hallelujah. Ito na. Ang bawat panahon, Epheso, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Yun daw yung 7 golden candlesticks. Yung 7 churches. Amen. Maliwanag po na kinano sa kalagayan ng ating apostles dyan. Hallelujah. Para ano? Dalhin yung mensahe ng Diyos na buhay. Hallelujah. Mayroon ditong sinasabi na lumalakad sa 7 golden candlesticks. Sino ito? Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Nung si Kristo ay nagtagumpay. Hallelujah. Kinuha niya yung aklat ng buhay na kung saan yun ang book of redemption ng kaniyang mga bride. Amen? Nung kinuha niya, siya ay lumalakad sa 7 kapanahunan. 7 kapanahunan ng Iglesia. Siya yung lumalakad dyan. Para siya ang magbibigay ng source of food sa bawat panahon. Amen? Praise the Lord. Siya yung nagpapaalala. Siya ang nakakita kung ano yung mga gawa ng bawat kapanahon. At siya ang nakakita kung ano ang kondisyon ng bawat panahon. At siya rin ang nagbibigay ng reward sa bawat panahon. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. So, ano ang kondisyon ng Epheso? Praise the Lord. Sabi niya sa verse 2, I know thy works.
Alam ko ang iyong ginagawa. Sabi niya, I know thy works and thy labor and thy patience. And how thou canst not beat them which are evil, and thou hast tried him which say, they are apostles and are not. Hallelujah. Has found them liars. Ito na yung kondisyon ng Ephesus. Hallelujah. Na kung saan nagpapanggap silang apostol, pero hindi naman. At natungkungan sila ng Espiritu ng Diyos na sinungaling. Hallelujah. And has burned, and has patience, and for my name's sake has labored and has not fainted. So, mayroon ng dalawang kalagayan. Mayroon dalawang kondisyon o kalagayan sa Ephesus. Na kung saan may mga nagpapanggap ng mga apostol, pero hindi naman. Pero ang tunay na mga apostol ay nagtatsaga. Mayroong pasensya. Hallelujah. At mayroong pagpapagal. At hindi nangihina. Amen. Naranasan ba natin yan? Pero ang sabi niya rito, sa bawat panahon, kung ano yung kalagayan ng Ephesus, ganun din sa kalagayan ng bawat kapanahunan. Amen? Hallelujah. So, nevertheless, I have some one against thee, because thou hast left thy first love. No? Bakit nagkaganon? Hallelujah. Iniwan daw ang kanilang unang pag-ibig. Hallelujah. Thou hast left thy first love. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and I will remove thy candlestick out of this place, except thou repent. Yun na yung pangungusap. Mayroon ng admonition sa kanila. Amen? Bakit sila tinawag na Ephesus? Dahil mayroon silang pagtatsaga. Mayroon silang aim. No? Aim. Pero, ang dulo ng kanilang aim, dahil iniwan nila yung unang pag-ibig sa salita, at iniwan nila ang Espiritu ng Diyos, at nagkaroon sila ng relaxation. Sana, mga kapatid, tayong lahat ay hindi tayo makaranas ng tinatawag na 4 na season ng mundong ito. Sana hindi tayo makaranas ng amihan na hangin. Ano ba ang kondisyon ng amihan na hangin? Ano yung kondisyon kung ating nalalaman? Alam natin pag amihan, malamig, ano? Diba? Pero, ang bawat tinawag ng Panginoon, mayroon silang paraan. Diba? Mayroon silang pagpupunyagi. Ang ginagawa nila pag taglamig na, nagsisinsi sila, nagkakaroon sila ng bonfire sa gitna. No? Nagsisinsi sila ng parang ganito. Ito yung sindihan, bonfire. Katapos nakapaikot dyan sila. Ito yung bonfire. Para ano? Para hindi sila maapektuhan ng panahon ng taglamig. Amen? Kaya sa panahon natin ngayon, ang Laodicea ay kapanahonan ng taglamig o hindi mainit, lukewarm. Ano yung gagawin? Kailangan mag-bonfire. Amen? Nakikita nyo na ito? Anong sinasabi dito? Kailangan natin mag-bonfire. Para magkaroon tayo ng init. Amen? Bawat isa sa atin, kailangan mag-bonfire. Hindi lang doon sa kalsada kung saan, sa bawat tahanan natin, kailangan may bonfire yan, mga kapatid. Ang Espiritu ng Diyos ang nagbibigay sa kanila ng init. Amen? Kaya nga tayo, mayroong cell group, bawat isa, para magbigay apoy, mag-aapuyan, bawat isa. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. So, ano ang kailangan gawin? Sabi ng Diyos dito, ang sabi ng kasulatan dito, you must be repent. Kung hindi ka mag-repent, I will remove the candlestick. Yung umang portion sa loob mo, ay aalisin ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kailangan natin mag-repent. Ano yung nire-repent natin?
Repentance from ignorance. Kung hindi pa natin alam. No? Repentance from ignorance. So, ang kalagayan nila sa verse 6, sabi niya, but this thou was that thou hatest the deeds of Nicolaitans. Nicolaitanes, sabi nga sa Galigo, which I also hate. No? Yung Nicolaitan. Praise God, hallelujah. Okay. Kanina, mayroon tayong nabasa rito na mayroong first and the last. First and the last. Okay, sa verse 7, gusto ko si Jaya magbasa. Mr. Jaya. Sa verse 7 ng chapter 2 ng Revelation. Ang may pamimigay makinig sa sinasabi ng Spirit at ang mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kung papakainin ng punong kawin sa buhay na nasa tayo ng Diyos. Amen. Yun na yung rewards ng Etiso. Ang rewards ng Etiso, sabi niya, he that has an ear, let him hear what the Spirit says unto the churches. To him, ito yung rewards ng Etiso. To him that overcometh, will I give to it of the tree of life which is in the midst of the paradise of God. Hallelujah. Siya daw ay bibigyan, may karapatan siyang kumain. Pagkakainin siya ng punong kahoy ng buhay na nasa gitna ng halamanan. Praise the Lord. Hallelujah. Dito sa verse 7 kanina, verse 7 nata yun, kung tinatawag na first and the last. May tinatawag ito na first and the last. Kung titingnan natin, na sino ang unang nilikha ng Panginoon? Si Adam, di ba? Amen. Si Adam yung nilikha ng Panginoon. Pero, itong Adam na to, ay pinanganak. Pero ang kalagayan niya, ipinanganak, pero ang dulo nito ay kamatayan. Kamatayan. Praise God. Pero ang ikalawang Adam, yung first, yung last, ito yung first, yung last, ay yung ikalawang Adam, it is Christ. Siya ay pinanganak. Death brings to life. Amen. My first and the last. Si Adam pinanganak, pero yung kadululuhan ng kanyang creation ng Panginoon ay kamatayan. Pero si Kristo, nung siya ay pinanganak, hallelujah, siya ay nag-suffer. Hallelujah. Namatay siya, pero ang taglay nito ay buhay. Buhay ng bawat mananampalataya. Si Kristo ay nabuhay, mamanahin natin yung buhay na na kay Kristo. Pagiging gaya tayo kay Kristo. Amen? Yun lang ang pag-asa nating mga kapatid. Hallelujah. Yung mundo natin ay talagang napakasama. Binasa ko yung history ng unang panahon kung bakit nagkaroon ng World War I. Kung bakit nagkaroon ng World War II. Hallelujah. Dahil mayroong isang tao kung saan siya ang nagkaroon ng political dynasty doon sa loob. Amen? Na kung saan ang unang inano nila yung mga tinatawag na Orthodox. Hallelujah. Pinagpapatay nila mga kapatid. Ayaw nila na may mga Christian, Orthodox Christian doon sa lugar nila. Kaya ang ginawa nila, pinatay nila lahat. Million mga tao, pinagpapatay nila. Hallelujah. At nag-raise sila na ang isang tao na kung saan maumuno ang lahat ng kapangyarihan ay lalagay sa kanyang mga kamay. Praise the Lord. Yung Revelation 13, mga kapatid, sakop, involved tayo rito. Talagang tayo rito? Hallelujah. Biktima tayo rito.
Kaya sinabi ng Ecclesiastes, lahat ng kalagayan sa mundo, walang kwenta. Hallelujah. Mapalad ang mga tao nasa Diyos dahil may pag-asa sila. Amen? Wala tayong pag-asa sa mundo ito. Sakop tayo ng 4 na kapangyarihan sa mundo. Ano yung 4 na kapangyarihan? Yung political, economic, religious, ano pa? Military. Sakop tayo nun. Kaya kanina, nakita-kita ko, sakop talaga ako ng economic. Bakit? Sakop tayo doon sa trabaho natin. Paano ng economic yan, mga kapatid? Lahat ng trabaho. Sakop tayo. Sinakop tayo. Hindi man lang tala na binigay sa atin. Sabi nga, kaya ka mayroon akong religious terrorism dahil yan ang sakop talaga nila. Hallelujah. Ako talagang, mapalad. Sabi nga dito, sa Revelation, sa episong mapalad. Hallelujah, ang mga nagtagumpay. Sapagkat pagkakainin sila ng tree of life. Hallelujah. Yung tree of life na yan, yung pahayag ng Panginoon na kung saan ikaw bibigyan ng tawag ito, patience. Ikaw yung bibigyan ng tapang para hindi ka mapabilang sa kanila. Amen? Mayroon kang binigyan ka ng paninindigan. Kaya, sa panahon ng episode, today, mas maigit ang mamatay para lang kay Kristo. Pero sa panahon natin ngayon, kaya ba nating mamatay alang-alang sa mensahe ng Panginoon? Ito'y isang hamon ng bawat mananampalataya. Amen? Pinapakita sa atin, isang hamon na kung saan sila, sa panahon ng episode, hallelujah, kaya nilang ilaan ang buhay nila, mamatay sila alang-alang sa mensahe. Kaya sinabi ni Pablo, sinong mensahero ng episode? Si Pablo. Sabi niya, I live in Christ. No? Hindi na ako naumuhay sa mundo. Ako na umuhay, alipin ako kay Kristo. No? Sabi niya, to live in Christ and to die is gain. Mayroon ba tayo nun? Amen. Hallelujah. Dapat mayroon tayong paninindigan. Ang mensahe ng Panginoon, malapit na ang kanyang pagdating. Hallelujah. Kaya kanina, umiyak. Kung si Brother Joey umiyak, dapat hindi lang siya umiyak. Tayong lahat ay umiyak. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tayong lahat ay umiyak. Praise God. Sabi niya rito, pangungusap niya, alam niya ang iyong ginagawa at alam niya ang iyong pagpapagal. Hallelujah. Alam ng Diyos ang ating pagpapagal, mga kapatid. May gantimpala yan, mga kapatid. Amen? May gantimpala yan. Praise the Lord. Hallelujah. So, yan ang Ephesus. Punta tayo sa Smyrna. Tandaan natin, yung Ephesus, ito yung M. Mayroon silang, tawag nito yung M, sa Tagalog, mayroon silang gustong abutin. No? Parang ganun aim. Gustong abutin. Yan. Praise the Lord. So, ang kadulog-duluhan, nagkaroon sila ng relaxation. Praise the Lord. So, ano naman ang kalagayan ng ikalawang panahon ng Iglesia? Praise the Lord. Sabi niya, sa verse 8 ng Revelation chapter 2, at gusto ko si Sister Shaina yung magbabasa. Shaina. At sa anghel ng iglesia sa pumirana ay sumusulat mo ang mga At sa anghel ng iglesia sa pumirana ay isulat mo ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli na namatay na muli na buhay. Amen. Verse 9. Nadalaman ko ang iyong kapagtitian at ang iyong kadukhaan. Dalawa't ikaw ay mayaman at ang pangungusong ng mga nagsasabi. Sila ng mga Diyosa at hindi sila ngayon. Isang sinagoga ni Santanael. Huwag mo katakutan ng mga bagay na iyong malupit niyang
si Isines narito, malapit na ilagay ng Diablo ang ilan sa mga kabiling ko upang kayo'y masubok at magkaroon kayo ng kapighatian sa buong araw magtapas ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng punong ng Crown of life. Amen. Sabi niya sa verse 8, "Unto the angel of the church in Smyrna, write, these things saith the first and the last, which was dead and is alive." No? First and the last. Kanina, binanggit ko dito si Adam, yung first Adam, at yung pangalawang Adam ay si Jesus Christ, kung saan si Adam ay nag-take ng innocent, no? Innocent siya sa panahon na yun, pero sa kalaunan, nagkaroon sila ng guiltiness. Bakit nagkaroon ng guiltiness? Nagkaroon kasi ng kasalanan. Amen. Amen? Nagkaroon ng kasalanan. Ng kasalanan, ng kabayaran, kamatayan ng kinahantungan. Kaya tayo lahat ay nagmana rin ng kamatayan. Amen? Praise the Lord. Pero, itong Kristo, yung second Christ, o second Adam, ay take the death from the Calvary and bring it to life again. Amen? Nung si Kristo ay nanagumpay sa cross ng Calvary, nagumpay siya, nag-overcome, nagdala siya ng buhay. Ang nagay Kristo ay buhay. Amen? Sino ang nagay Kristo? Taas kamay. Huwag na lang. Lahat naman tayo na kay Kristo. Amen? Pag ikay na kay Kristo, mayroon kang mana ng buhay. Amen. Praise the Lord. Parang nangingayitang-ita ko nga, sa mula kina Adam hanggang sa panahon ni Kristo, lahat ng isinilang, lahat sila ay born to death. No? Mayroon silang kasalanan, mayroon silang kamatayan. Pero nung isinilang sila sa kapanahonan ni Kristo, no? Isinilang sila sa kapanahonan ni Kristo, hanggang sa panahon natin ngayon, wala silang kasalanan sapagkat ang dugo ng Panginoon Kristo ay natapos na, nahugasan na. No? Pero, hindi yun ang dahil mayroon tayo, sabi niya, lahat ng tao na narito sa mundo may kasalanan. Pero pinakita lang sa akin yun. No? Sapagkat dininisin ng Panginoon lahat ng kasalanan sa mundo. Wawasagin yan. Amen? Wawasagin yan sa pangalan ng ating Panginoon Kristo at sa pamamagitan ng kanyang dugo. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. At sabi nga dito, ito yung condition. I know the words. Sa bawat panahon, at nagsasabi lagi, sabi niya, alam ko ang iyong ginagawa. Kaya wala tayong lihim, sekreto man o lihim. O sekreto man o lantad. Amen? Wala kang magagawa. Alam ng Diyos kung anong ginagawa mo. Amen? Kung gumagawa ka ng kasalanan, nasa iyo mga kapatid, alam ng Diyos kung anong ginagawa mo. Amen? Hallelujah. Walang lihim sa Kanya. Kaya sabihin natin, hindi naman nila nakita, ay nako. Hallelujah. May tumitingin sa atin. Alalahanin natin, pag gumawa tayo ng kasalanan, isipin lang natin mga kapatid, pero hindi ko ini-endorse na gumawa kayo ng kasalanan. Isipin natin, sa bawat panahon, ay mayroong tao na lumalakad dyan, tinitingnan kung anong ginagawa mo sa bawat panahon, sa bawat oras, sa bawat minuto, sa bawat segundo. Titingnan siya kung ano yung ginagawa mo. Kaya sinabi niya, I know thy works. Ha? Sa bawat panahon yan. Hallelujah. Sa bawat panahon. Sabi niya, ang tribulation, ang poverty, but, sinabi niya, but thou art rich, and I know the blasphemy of them which say, they are Jew and are not, but are they pinag-afflicted. Hallelujah. Yan ang nasumpungan niya. Sabi nga dito, nagpapanggap sila mga apostol. Dito, talagang tinanyag na sila daw yung mga Hudyo. No? Dinantad talaga.
Sabi nito kanina, yung binasa natin, sila ay mga apostol. Pero sinungaling pala. Pero, pagdating dito sa verse 9 ng Revelation 2, sinabi niya, na sila yung mga Hudyo, pero hindi pala. But, they are synagogue of Satan. Smyrna. Hindi ko alam kung ito yung seat of Satan. Citadel. Ano? Yung Smyrna? Pergamo. Di ba? Dito may sinagoga na ni Satanas. No? Mamaya, maganda to sa Daniel chapter 2. Hallelujah. May tribulation, mga kapatid. Sinong nakaranas ng tribulation? Sa buhay natin, talagang hirap. Hirap ka sa financial, hirap ka sa spiritual, lahat na lang mahirap. Amen. Hindi magasimpa, walang pamasahe. Problema sa pamilya, magugulo yung mga anak. Wala nang kapahingahan. Hallelujah. Amen. Magugulo kahit dumating sa trabaho, ang gugulo pa rin. Kahit saan ka pumunta, dumating ka sa kalsada, magugulo pa rin. Kahit may instruction na, ang gulo-gulo pa rin. No? Tingnan mo yung lansangan ngayon. Sabi niya, bawal ang pumarada dito. Nakalagay na yung signboard. Doon pa paparada sa gitna. Bawal lang tumawid. Ang laki-laki ng no jaywalking. Doon talaga sa jaywalking dadaan. Grabe. May instruction na, kitang-kita. Malinaw pa, ang banggit na dito ng Brother Francis, malinaw pa sa sikat ng araw. Ang laki-laki, magulo. Pagdating sa religion, hallelujah, may isang tunay na Diyos na dapat sambahin, gusto magtatlo. Hallelujah. Gusto pa magdalawa. Ano nangyari mga kapatid? Wala nang pagkakasundo. Pag sinabi ng iba, dito ang tunay, paano naman yung iba? Kawawa naman sila, mahatulan sila. Kaya ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Amen! Amen. Hallelujah! Masayang tunay. Praise the Lord. Pag yun, kung nasa kung muni-munihin nyo lang yung kalagayan natin dito, sakot tayo ng 4 world empire. Hallelujah! Sakot tayo ng 7 na umahawak doon sa 7, yung wind, yung north, south, east, west. Sakot tayo ng mga kapatid. Hallelujah. Sakot tayong lahat. So, sino ang nagbibigay sinig sa kanila ng ganon? Sabi na sila yung mga sinagugan ni Satanas. Sinabi rito. Amen. Wala na ang Espiritu ng Panginoon. Wala na yung minahon. Lahat, puro na. Kahit saan talaga. Kahit sa bahay, wala talaga minahon. Yung sigawan, kahit gusto mo ng sumalita, mas maganda na sumalita ng, magsalita ka ng mahinahon na, para makaintindihan, ang sisigaw kahit kunti lang naman. Praise the Lord. Paano magkakaroon ng pagkakaintindihan? Pag sinabi ito yung gagawin, ayaw ko. Sino dito sa atin? Gumaganon. Pagpapasok tayo, ayaw ko. May magundahan ako. Diba? Pero instruction ng Panginoon yan. Parang wala tayong pinagkaiba doon sa mundo na kinalalagyan natin. Diba? Praise the Lord. Sakop tayo lahat. Kaya napakalungkot. Sana, magkaroon tayo lagi ng bonfire, mga kapatid. Kasi ang bonfire, yan ang magpapainit sa panahon ng taglamig. Praise the Lord. Pero wala nang bonfire ngayon. Dahil yung science, mas pina-high-tech niya pa. Mayroon na sila ngayong heater. Mayroon ng heater. Di ba? Pupunta ka sa Baguio, hindi ka makaligo dahil nag-yelo yung tubig. Anong gagawin? Gagawa ka ng heater. Ang dahil ng paraan. Pagdating sa Kristiyano, anong gagawin? Kailangan din may heater. Amen? Kailangan din may bonfire. Kaya sa camp meeting natin, magkakaroon tayo ng bonfire. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Yung mga bibigyan natin ng bibigyan natin kung ano yung gagawin. Sapagkat kung walang bonfire, hallelujah, mas lalong malamig kasi December, mga kapatid. Anong sinabi ko kanina? Amihan. Panahon ng hangin, amihan. Taglamig yan, mga kapatid. Praise the Lord. So, mayroon pa akong isang oras.
Ang sabi niya dito, I know thy works and tribulation of poverty. Ano ba yung poverty? Ha? Ano yung poverty? Yung tawag nito, kahirapan. Pero hindi ka daw mahirap dito eh. Inaakin mo lang na mahirap ka, pero sinabi niya dito, but thou art rich. Ha? Kung hindi ka mayaman, I know the blood, yung mayaman muna, but thou art rich. Pero sabi niya, alam ko ang iyong ginagawa at iyong tribulation. Hallelujah, ang poverty, yung kahirapan. Pero hindi nga ikaw daw mahirap eh. Ikaw daw ay mayaman. Pero yung kayamanan nito, hindi kayamanan sa mundo. Amen? Kayamanan sa spiritual. Amen? Mayaman ka sa bayan ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Mayroon ako dito ang isang take note na kung saan mayroong yaman. The people of God are not material-minded. So, ang tao ng Diyos daw ay hindi material ang kanilang kaisipan. Ano dapat ang kanilang kaisipan? Dapat ang kanilang kaisipan ay kay Kristo. Amen. Laging spiritual. Praise the Lord. The people of God are not material-minded, but the people of God are Christ-minded. Amen. Hallelujah. Ang ating kaisipan dapat ay lagi ang kaisipan natin na kay Kristo. Lagi na sa kanyang pahayag. Excited tayo sa kanyang pahayag ng Panginoon. Kung tayo excited, tayo pastor, Pastor Joey, Pastor Padon, Pastor Minan, dami na natong pastor. No? Pastor Emino, Pastor Pede, Pastor Lito. Di ba? Lahat ang daming pastor. Kaya hindi na siguro maghanap ng pastor pa para tumayo rito. Ang dami nating pastor. Amen! Hallelujah! Sino yung pastor natin? Si Kristo yung pastor natin. Siya yung nagpipig sa atin. Ang daming pastor natin. Nandiyan si Pastor si Nico, Pastor Padon, Pastor Freddy, Pastor Rome, Pastor Dodoy. Ang daming mga pastor, mga kapatid. Mas naibig pa tayong lahat mga pastor dito. Praise the Lord. Amen. Sino tayong pastor? Lahat naman tayo pastor. Amen. Praise the Lord. Naghanap ng pastor, may pastor na pinalaga. Sa Israel, alam niyo mga kapatid, naghanap sila ng hari. May hari na, naghanap pa sila ng ibang hari. Ano nagawa na, sila? Napahamak tuloy. Amen. Gusto niyo mapahamak? Ayaw naman natin mapahamak. Amen. Sapagat ang daming pastor sa iglesia nito. Pinagpala tayo ng Diyos. Sabi niya, kayo mayaman! Supra-supra pa kahit sa pagkain. Naku, hanggang magdamay. Amen? Hindi ba kayo masaya? Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y natutuwa talaga. Pero hindi natin maiwasan. Kung mayroon, may antichrist, mayroon din mga sumusunod kay Kristo. Kung mayroon anti-pastor, mayroon pastor. Amen. Amen. Hindi natin maiwasan kahit saan ka pumunta. Ha? Kahit saan ka pumunta, kahit sino mong pastor, mayroong oppositor. No, opposition. No, kahit nga si Kristo na, naka-opposition na, may opposition pa rin. Amen. Kaya ano sabi sa kanila, they are synagogue of Satan. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Ang laging tinatak yan ang Bible ko. So, alam niyo na, mayaman kayo mga kapatid. Alam ng Diyos ang iyong kapagalan. Ang kapagalan na yan, pag kayo'y, sabi niya, pag kayo ay nagtagumpay, mayroon kayong reward. Tandaan natin, yung reward dito, pagkakainin ka ng Diyos ng masasarap na pagkain. Sabi niya rito, tree of life na nasa midst of, paradise? Sino pa? Sino yung makakarating sa paradise? Sino na ba nakarating sa paradise? Sino ang itinasya ng Panginoon sa paraiso? Sino? Ba't walang nagtaas? Siguro hindi pa kayo nakapasyal sa paraiso ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Dapat lahat tayo makapasyal, makakain
ng tree of life sa paraiso ng Panginoon. Ang paraiso ng Panginoon, yung kanyang pahayag. Nag-i-enjoy tayo mga kapatid sa kanyang pahayag. Bawat isa nag-i-enjoy tayo. Amen? Yun ang source of food natin. Hallelujah. Alam niyo ba sa panahon ng Ehipto, no, minilabas sila sa Israel, sa Egypt, mayroon silang mana, no? Yung mana na yun, yun ang perfect food sa panahon nila, sa panahonan nila. Pero nung dumating si Kristo, mayroon tayong perfect food, no? I am the bread that came from heaven. Hallelujah. Yun ang kinakain natin, yung source of food. Kaya pagdating ng itong muling panahon, kainin mo ng aklat na ito. Yun ang source of food natin. Yung salita niya. Yung salita ng Panginoon. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Mayroon tayong perfect food. Mayroon tayong food in due season. Hallelujah. Praise the Lord. So, alam niya daw, blasphemy. Sabi niya, ang pangangusap niya dito, may admonition siya dito. Fear none of those things. Huwag kayo matakot sa mga bagay na nangyayari dito sa mundong ito. Sabi niya, when thou shall suffer, behold, the demon shall cast some of you prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give to a crown of life. So, hallelujah. Alam niyo ba, mga kapatid, ang reward sa panahon nila, sabi niya, huwag kang matakot sa iyong kahirapan ngayon. Naghihirap ka ba? Huwag kang matakot sa hirap. May tribulation ka, huwag kang matakot sa tribulation, sabi niya rito. Hallelujah. Kung ikay nakakulong, kulong ka sa damdamin mo, huwag kang matakot. Hallelujah. Kung kulong ka sa pamilya mo, huwag kang matakot. Kung kulong ka sa mundong ito, huwag kang matakot. Bakit? Nandiyan si Kristo. Amen? At sabi niya, be not faithful. Kung ikaw ay maging tapat sa Kanya hanggang kamatayan. Kaya nga lahat ng mga Kristiyano ay taglay nila yung paninindigan. Kung ano yung natanggap nila sa Diyos, may paninindigan sila. Amen? Meron silang paninindigan. To stand thy feet unto death. Hallelujah. So, ano ang gagawin? I will give thee a crown of life. Purunan ng buhay, mga kapatid. No? Itong buhay natin ito, kahirapan na ito sa pisikal. Pero sabi niya, mayroon akong ibibigay sa iyo. Hallelujah. Gantimpala ng buhay. Amen? Hallelujah. May buhay. Oh, ito ang sinasabi niya. He that hath an ear, let him hear what the Spirit says unto the churches. He that overcometh shall not be hurt of the second death. Amen? Hallelujah. Nung pagtanggap mo, makakain ka ng, ito yung mga rewards, makakain ka ng buhay ng Panginoon sa paraiso. So, magkakaroon ka ng suffering, tribulation, kamatayan, pero ang ipapalit sa iyo ay buhay. Isa pa, ang reward sa iyo ay hindi ka makakaranas ng ikalawang kamatayan. Naniniwala ba tayo na mayroong ikalawang kamatayan? Pag dumanas ka sa ikalawang kamatayan, maghihirap ka roon, mga kapatid. Sapagkat sabi nga sa Revelation chapter 20, mapalad ang tao na masama sa unang pagkabuhay. Praise the Lord. Hallelujah. Yun ang kalagayan ng Smyrna. Bitterness. Amen? Bitterness. So, ano ang kasunod? Tapos na tayo sa Ephesus, Smyrna. Pupunta tayo sa Pergamo. Sa Pergamo, at hiniling ko si Brother Samuel Manggosa sa Pergamo. Revelation 2:12. And to the angel of the church in Pergamos write, this thing said he which hath the sharp sword which two-edged, and I know thy works, and where thou dwellest, even where Satan seat is. And thou boastest past my name, and hast not denied my faith, even those days wherein Antipas was my faithful martyr, who was slain among you.
where Satan dwelleth. Amen. So, ang sabi niya sa verse 12, "And to the angel of the church in Pergamos write, this thing said he which hath the sharp sword with two edges." No? Yung mayroon ditong sharp sword with two edges. Walang ibang ating Panginoon Kristo na kung saan ang kanyang salita ay mahabak sa kabilang talim sa Revelation chapter 4:12. Amen? Hallelujah! Na kung saan ang mananampalataya na mayroon din sharp sword. Hallelujah! Ang sabi niya, "I know thy works," binanggit niya rin, kalagayan, "and where thou dwellest, even where Satan is, and thou holdest fast my name, and hast not denied my faith, even in those days wherein Antipas was my faithful martyr, who was slain among you, where Satan dwelleth." Ang Pergamo, ito ay tinatawag na seat of Satan. Amen? Nakaupo na doon sa yung Satan nakaupo roon. No? Ang plano ni Satan to conquer the world, siya umupo para maging king, hari. Hallelujah, to be the most high. Yung Isaiah, yung niraradyo ngayon ni Brother Francis, yung Isaiah 14, Ezekiel 28, yung kanyang mixingin ay naganap na sa mundong ito. Amen? Naganap. Saan nagmula o saan muna kinukuhan ni Satan? Sa Genesis chapter 10. Ito yung panukala kung saan sa Isaiah chapter 14 ay sinasabi niya roon na "I will be like the Most High," para matanyag siya. Genesis chapter 10. Verse 6. Si Sister Jaira. Genesis 10, at ang mga anak ni Ham, si Cush, at si Israel, at si Put, at si Canaan. Hanggang 10. Verse 7, at ang mga anak ni Cush, si Seba, at si Havila, at si Shasta, at si Raama, at si Ramses, at ang mga anak ni Raama, ni Sheba, at si Dedan. At naging anak ni Nimrod, siya pagkasimula na maging makapangyarihan sa lupa. Verse 9, siya makapangyarihan na mga sa harap ng Panginoon, siya karaniwang sabihin, gaya ni Nimrod na makapangyarihan na mga sa harap ng Panginoon. Verse 10, at ang pinagsimula ng kanyang kaharian ng Babel, at ang Eres, at ang Akad, at ang Kalne, sa lupa isinusunod. Amen. So, saan nagmula ang kaharian? Amen. Yung kanyang aim doon sa Isaiah chapter 14, "I will be like the Most High God. I will be a king, no, over the earth." So dito na ba sa Genesis chapter 10, no? Chapter 10 sabi niya, "And the son of Ham, si Cush, and Mizraim, and Put, and Canaan, and the son of Cush, Seba, and Hibela, Saba." Ito na yung kalagayan. Nung si Cush ay nanganak, ang anak niya ay si Nimrod, he began to be a mighty one on the earth. Ibig sabihin ng mighty, dakila sa lupa. So, yung kalagayan sa lupa, itong tao na to, ay magsisimula na yung kaharian maghari sa lupa. Amen? Hallelujah! And the beginning of the kingdom was Babel, and Erech, and Akkad, and Calnea, and the land of Shinar. So, ito yung kaharian ng lupa. Doon na tinayo ang kaharian, nagtayo sila ng Babel, di ba? Ang Babylon ay nagmula sa pangalang Babel. No? Sa Babel. So, sa Babel ang una, in-exalt yung kanyang kaharian. May tatlong kaharian, may tatlong mikiing si Nimrod. Ha? Nakita niyo yung chart dyan? May tatlo siyang mikiing si Nimrod. Una, he wanted to build a strong nation. No? Magiting na, matatag na
bayan o matatag na kaharian. Yun ang una. Ang pangalawa, he wanted to propagate his own religion. Yan ang simula. Yung simula ng kanyang reliyon para siya ay sambahin. Sasambahin si Nimrod sa kalagayan niya, di ba? So, hallelujah. Yung pangatlo, he wanted to make a name for himself. Yun ang pangatlo. Gusto niya na ang kanyang pangalan ay matanyag sa buong kalupaan. At yan ang gusto ng sinagugagsitan ngayon. No? Yung Babylonian Empire. No? Hallelujah. Puntahan natin ito yung fulfillment sa Isaiah chapter 14. Gusto ko lang pasadahan yung sinabi niya rito na kung saan natupad dito sa lupa. Sino yung author nito? How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cast down to the ground, which didst weaken the nation? For thou hast said in thine heart, sa kanyang puso, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation on the side of the north. Hallelujah. Yan ang sinabi niya, gusto niya maging tanyag sa lupa. At ang kaganapan, una, pasimula nung nagtayo sila ng Tori ng Babel. Amen? Amen. Hallelujah. At yun din ang nakita ni Daniel, mga kapatid. Sa Daniel chapter 2, siguro may part 2 ito. Maganda ito, mga kapatid. Hindi ko na matatapos lahat. Napakahaba. Sa Daniel chapter 2, verse 31, sa 31. O sa verse 7, verse 19 muna. Then was the secret revealed unto Daniel in the night vision. Then Daniel blessed the God of heaven. Yung sekreto ay sinahayag kay Daniel nung gabi na yon at pinagpala siya ng Panginoon ng langit. Daniel answered and said, Blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and might are His. Ang kanyang karunungan, wisdom and might, lahat ng kanyang angkin, talino, galing, ay galing sa Panginoon. Hallelujah. He revealed the depth and secret things. He knoweth what is the darkness, and the light dwelleth with Him. So nakita nyo ni Daniel na ang kadiliman at ang liwanag sa kapanahunan nila. Amen? Hindi lang doon, hanggang sa panahon dito, nakita ni Daniel. Hanggang sa paglitaw ng malaking, 10 sungay na yan sa Revelation chapter 14. Nakita din ni John, mga kapatid. Pareha sila, kung ano yung vision ni Daniel, ganun din yung nakita ni John. Hallelujah. So, therefore, Daniel went into the ark whom the king had ordained to destroy the wise men of Babylon. He went and said thus unto him, Destroy not the wise man of Babylon, bring me in before the king, and I will show unto the king the interpretation. Si Daniel mag-interpret yung mga panaginip ni yung hari sa Babylon, sino? Nabucodonosor. Believe? No? Si Nabucodonosor yung hari nun, yung king. Sabi niya, sa verse 28, verse 26, Daniel answered in the presence of the king and said, The secrets which the king hath demanded cannot the wise men, the astrologers, the magician, the soothsayers show unto the king. Hindi nila maipakita ng maliwanag. No? Hallelujah. Doon sa yung mga astrologers, yung mga magician, hindi nila maipaliwanag ng maigi sa hari. So, si Daniel lang nagpaliwanag. Hallelujah. But there is a God in heaven that revealeth secret and make it known to the king Nabucodonosor what shall be in the latter days. Thy dream and the vision of the head upon the bed are this. As for thee, king, thy thoughts come unto the mind upon thy bed, what should come to pass hereafter, and he that revealeth secret make it known. Today what shall come to pass.
isinasaysay ni Daniel kung ano ang mangyayari, ang paghahari ni Nebuchadnezzar at yung mga susunod pa. Amen? So, sa verse 31, ano yun na lang natin? O basahin ko na lang. But as for me, this secret is not revealed to me. For any wisdom that I have more than any living. But for their sake, that shall make known the interpretation to the king, and that thou mightest know the thought of thy heart. Nakita ni Daniel na puso ni Nebuchadnezzar kung ano ang mga susunod na mangyayari. Ipaniliwanag sa verse 31. Thou, O king, si Nebuchadnezzar, sowest, and behold a great image. Mayroong great image daw. Sabi niya, this great image, whose brightness was excellent. Was excellent. It stood before thee, and the form thereof was terrible. Kahindik-hindik. Hallelujah. Those image head was in fine gold, his breast and his arms of silver, his belly and his thighs of brass, his legs of iron, his feet part of iron and part of clay. Hallelujah. Thou knowest still that a stone was cut out without hands, with smote in image upon his feet that were of iron and clay, and break them to pieces. So, yung image na yan na imahe, na pinaliwanag kay Daniel, sabi niya, madudurog ito, na gaya ng pulbos, pupulbusin yan. Patamaan yung kanyang sakong. Hallelujah. Pero nangyari nga yan, di ba? Hallelujah. So, then was the iron, the clay, the brass, the silver, and the gold broken to pieces together and become like the chalk of the summer threshing floor. And the wind carried them away, that no places was found for them, and the stone that smote the image became a great mountain and filled the whole earth. This is the dream, and will tell the interpretation thereof before the king. So, ito yung interpretation niya. Sinabi niya sa hari, O thou king, art a king of kings, for God of heaven hath given thee a kingdom, power and strength and glory. Ikaw daw yung hari ng mga hari, at ibinigay sa iyo yan kapangyarihan. Hallelujah. Strength and glory, kaluwalhatian ibinigay sa kanya. And whatsoever the children of men dwell, the best of the field of the fowl of the heaven, hath he given unto thine hand, and he made thee ruler over them all. Thou art his head of gold. So, ang head of gold, no, ay, ang hari doon ay si Nebuchadnezzar sa Babylonia. Siya ang naging kapangyarihan, tanyag na makapangyarihan sa Babylonia. Hallelujah. At naman na yan hanggang sa panahon natin ngayon. Hallelujah. Ayan. Napakaganda mga kapatid. Pero last verse. Itong 5 minutes na to, kung sana may Babylonia dito, di ba? Mayroong 4 na tawag nito. Forward Empire. The head of gold, the breast, arms of silver, belly of thighs of brass, and legs of feet. Hallelujah. Yung una ay yung Babylon, yung head of gold. Ang pangalawa yung Medo-Persia, breast and arms of silver. No? Breast and arms of silver. Pangalawa yung Grecian, belly and thighs of brass. Hallelujah. Dito, bilin yung tiyan. Amen. Tiyan, at saka yung type. Saan ba yung type? Hindi ko naman dito. Hanggang dito. Di ba? Yung tiyan, at saka dito. Di ba? Oh. Brass, yun ang Grecian Empire. Hallelujah. Sino yung pangapat? Yung Roman. Yung legs ang feet. No? Ang sabi niya dito, may iron and clay. Hallelujah. Tandaan natin mga kapatid, itong Roman Empire, mayroong dating Roman Empire na kung saan naputulan siya ng naputulan ng Sungay. naputulan ng sungay, na kung saan sabi sa Revelation, ikamuntik lang niyang ikamatay. Amen? Pero tandaan, nung muntik na ikamatay, nung dumating yung revival, naku, ano ito, mga kapatid, hallelujah. Nung na-revive itong Roman Empire, sinabog niya lahat, talagang pinusis niya. Ilang milyon nga Protestant, lahat pinagpapatay. At may nabasa pa akong history.
Noong mga nakakulong sa Germany, papunta sila ng Germany. Lahat ng mga nakakulong, sabi niya, binigyan sila ng freedom. Bigyan mo kayo ng kalayaan. Pero ang kalayaan nilang, dinisib lang sila. Makakalaya sila papunta sa kanilang homeland. Pero, ang magdadala sila sa kanila dalawang barko. Ang gagawin ng dalawang barko, tatalian silang lahat. Pag tinalian silang lahat, hihilain sila ng barko. Lahat sila nagkaputol-putol, lahat ng mga katawan nila. Dinala sila, nakarating na sila sa kanilang bayan, pero putol-putol na mga kapatid. Milyon na mga prisoners. Hallelujah. Nung dumating yung reform, hallelujah, maraming mga protestant, yung mga pinatay. Hallelujah. Bakit? Pag may yung hari, mayroong magsusulsol na ito yung gawin mo, ito, may nagdidikta. Amen? Sa Revelation chapter 13. Revelation 13, Revelation chapter 12, Revelation chapter 14. Alam niyo mga kapatid, sa Revelation chapter 12, yung mga bata dito, ay yung babae na nagdadala ng anak. Nung nagkaroon siya ng anak, yung bata gustong patayin. Hallelujah. Parang kita ko ngayong panahon na ito, yung mga bata gustong patayin eh. Amen? Yung interest na bata gustong patayin, tawag na dito, hindi ka pwede rito, bata ka lang. Yung mga babae, gusto, wag na magsalita, hindi ka pwede dito sa pulpito. Diba? Sa Revelation chapter 12, pinakita rin sa akin itong mga kapatid kung paano tayo dinadaya mga ganitong espiritu. Amen? Hindi nyo ba nakikita yun? Amen. We are possessed by the synagogue of Satan. Mayroong nagdidikta, mayroong doon sa likod na to. Pero, dito sa bahayan ng Panginoon, kita-kita niya, I know thy works. Hallelujah, magtumibay kayo. I will give you the rewards. Alam niyo, ang rewards dito sa Laodicea natin mga kapatid. Bibigyan ka ng kapangyarihan makaupo sa trono ng Diyos. Nakagaya kay Kristo. Unti-unti may progressive yung mga rewards kung titingnan natin dito mga kapatid. Napakaganda dito yung mga rewards ng Panginoon. Hallelujah. Nakita mo yung Revelation chapter 12 na kung saan ang Espiritu hanggang sa kapanahunan ng Iglesia ay namumuhay yan. Praise God. Sa Revelation chapter 13, basahin ko lang. Ito na yung last verse siguro. Revelation chapter 13. And I stood upon the sand of the sea, and I saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horn 10 crowns, and upon his head the name of blasphemy. And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of bear, and his mouth as the mouth of a lion, and the dragon gave him his power, and he sit and great authority. So, sino daw ang nagbibigay ng kapangyarihan? Yung dragon. Yung dragon, which is sa panahon sa Isaiah chapter 14, siya yung ikinas out into the ground. At sa panahon natin ngayon, siya yung tinaguriang dragon. Amen? At itong dragon na to, which is Satan, ay siya ang magbibigay ng kapangyarihan doon sa taong upo. Amen? Ibig sabihin, mayroong diktatorial dito, mga kapatid. Amen? Mayroong dictator. No? Tayo, ang mundo natin, walang kalayaan. There is no freedom. No? Pero but the Spirit of the Lord, there is freedom. Amen? Amen. Hallelujah. Counterfeit yan, mga kapatid. Hayaan natin yan. Hayaan natin dahil nai-reward tayo sa Panginoon. So, ang sabi niya dito, itong dragon na to ay nagbibigay ng kapangyarihan. At nagbibigay siya ng kapangyarihan para umupo. At bibigyan siya ng kapangyarihan in great authority. Sakop niya ng buong mundo. Yung full world empire, sakop niya. Amen? Hallelujah. Sakop niya lahat. Dalawang yung ano rito, dalawa yung beast na umahon dito sa lupa. Dalawang beast. Yung tinutukoy dito sa Revelation chapter 13. Sa verse 11, ito yung beast. And I beheld another beast coming out of the earth, and he had 2 horns like a lamb, and his feet as a dragon. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Yan ang kalagayan natin. Maamo,
Pero yung kaloob-looban niyan, mga kapatid, talagang tutungayin ka. Kahit saan, kahit dito, kahit saan iglesia talaga, kahit dito talaga sa Manaliti, nandito talaga yung tribulation natin. Pero tandaan natin, mga kapatid, ha? Tandaan natin, pag ikaw ay nagtagumpay, sabi sa Laodicea, ito na lang yung last. Hindi dami ko ng last. Ito na yung last. Sapagkat ako'y natutuwa, Amen. Hallelujah. sabi niya sa Revelation, chapter 3, sabi niya, ito yung ang kalagayan ng Laodicea. So then, I know their work. Sinabi niya, sa bawat panahon talaga nakikita niyo yung bawat galaw. Thou art neither cold or hot, I will dish you word cold or hot. So then, because thou art lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Hallelujah. Because thou sayest, I am rich. Ayan. Yung verse na to at saka dito sa baba, mayroon silang counterfeit. I am rich and increased with goods and have need of nothing, and knowest not that thou art rich and miserable and poor and blind and naked. So, itong dalawa na to, nagtatalo, mga kapatid. Ako, hindi ko na kailangan. Bakit? Sila bang may pahayag? May pahayag din kami, mga kapatid. Hallelujah. Tandaan natin. Sa isang panahon, isang anghel lang yung binigyan ng pahayag. Amen? Hallelujah. Praise God. Sabi niya, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire. Kailangan mananampalataya talagang dumaan sa paghihirap. Dumaan sa paghihirap. That thou mayest be rich and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salt, and thou mayest see. So, kung hindi pa natin nakikita, let us to the Father. So, sabi niya, as many as I love, rebuke thee and chasten, be zealous therefore, and repent. Zealous unto the Lord. May zealous ka sa Panginoon. At mag-repent. So, sabi niya, ang lahat na magtatagumpay, sabi niya, to him that overcometh, will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame. So, si Kristo nagtagumpay, lahat na magtatagumpay din ay makakaupo gaya ng Kristo. Yan ang sinasabi niya rito. And I'll sit down with my Father in His throne. He has an ear with him here what the Spirit says unto the churches. So yun, ang plano ng Panginoon, tayong lahat ay uupo sa trono para maghatol. Amen. Hindi tayo hahatulan. Pero dito pa lang sa lupa, hahatulan ka na. Tandaan natin, mga kapatid, ang Diyos ay pumipili, naghahanap ng may mga karakter. Hindi naghahanap ng mga maraming membro. Hindi siya naghahanap ng maraming membro. Ang hinahanap ng Panginoon, yung karakter ng bawat mananampalataya. Amen? Ayun, suriin natin, ano ba yung karakter ko sa Panginoon? Praise the Lord. Hallelujah. Ang sabi niya, repent therefore. Hallelujah. Kausapin mo ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kung mayroon kang pangangailangan, magsabi ka sa Panginoon. Kailangan mong umiyak sa Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Ang mundo natin napakasama. Hallelujah. Napakasama. Ang kailangan natin dito para tumibay tayo sa mensahe ng Panginoon. Amen? Kaya may counterfeit tayo. Mga anak natin, tinuturuan natin, hindi natin inihiwalay yan, mga kapatid. Utos, train up a child in the way he should go. Hindi ba inutos ng Bible yan? Inutos yan, mga kapatid. So, let us hear what the Spirit says unto the churches sa bawat panahon natin. Amen? Manindigan tayo sa Panginoon. Manindigan tayo sa kanyang mensahe. Kung dinatnan ka ng mensahe at maliwanag sa iyo ito, ipamuhay mo yan, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Pag ipinamuhay mo yan, maraming magagalit sa iyo. Tandaan natin. Amen? Maraming magagalit sa iyo. Ang tribulation ng buhay mo. Pero tandaan natin, may reward ka pa. Hallelujah. May reward ka, kapatid. Amen? Hallelujah. Maragayin ka ng buhay sa paraiso. Hallelujah. Puputulan ka ng buhay. Wala, hindi ka na magkaranas ng ikalawang kamatayan. Makakaupo ka pa sa trono ng Panginoon, kagaya ni Kristo. At ikaw ay bibigyan ng karapatan to rule over the nation. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. At tayong lahat ay mga nagsitayo para sa papuri sa Diyos ng buhay. Hallelujah. Nasa tayo.
Na-post mo na. Post mo na. Ito na. Ay, post mo. Na binigay mo sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa tribulation, Lord. Salamat sa poverty, Panginoon. Hallelujah. Kasapin natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Kung gusto nyo isuko ang iyong buhay sa Panginoon, kung mayroon pa kayong tinatago, isuko natin sa Diyos na buhay. Wala tayong kakayahan sa sarili natin, maliban na ang Diyos mag-intervene sa ating mga kapatid. Hallelujah. 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 Salamat, Panginoon. Praise God. Salamat sa tribulation kasi ng Diyos. Amen. Ayun nyo, I am the right. Amen. Nadamitan mo kami, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Maliwanag, Panginoon, nadamit. I am Lord, the last Lord. I am holy. Hallelujah. You're the one that everything is to me. I know I am the bride. Hallelujah. I know I am the bride of your return. Blessed love is mine and drink and breathe. I have no earthly love that I am holding to. You're the one who is everything to me. I will sing, I will worship you, I will bow humbly on your throne. I will do anything, I will do everything to do your love. I will sing melody, I will worship you, Lord, hallelujah. I will bow myself that humbly on your throne. I will do anything, I will do everything. I know you're the bride. No, I am the bride of your return. Dressed in garments white